Nagpasya akong magpakasal sa dalawang lalaking Aprikano na hindi ko kakilala para lang sa isang mamahaling mansyon. Dumating ako sa kanilang palasyo taglay ang pag-asang ako ay magiging reyna. Pero ang totoo, ako pala ay isang ari-arian lang na kailangang bigyang kasiyahan ang kanilang marahas na pagnanasa ng sabay. Sa unang gabi na iyon, napaiyak ako habang ginagawa nila ang bagay na iyon. Maria ang aking pangalan. Ako ay isang dalagang isinilang sa tuyot, ngunit mayabong na lupa ng aming probinsya sa Kabisayaan. Lumaki ako sa isang maliit na baryo na napapagitnaan ng malawak na palayan at hinahaplos ng hangin na may dalang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan. Ang buhay ko, hanggang sa edad kong 22, ay umikot sa parehong ritmo, ang agaw-aw ng kampana para sa misa de gallo sa kapilya, ang langit-ngit ng pinto naming kawayan, at ang mga matang puno ng pag-asa ni tatay at nanay sa aming simpleng hapagkainan. Si tatay, isang magsasaka na lalong yumuyuko ang likod dahil sa katandaan at sobrang pagtatrabaho. Si nanay, isang matatag na babae na ang mga kunot sa mukha ay mapa ng bawat sakripisyo na hindi niya inireklamo. Hindi kami mahirap, sabi ni nanay. Hindi lang daw kami binigyan pa ng higit. Pero alam ko, sa likod ng dingding na plywood ng aming silid, madalas kong naririnig ang kanilang pagod na bulong habang pinag-uusapan ang matrikula ng aking mga kapatid o ang bubong ng bahay na tumutulo na naman. Ang pag-asa para sa akin ay isang simpleng bagay. Siguro, makita ko lang si tatay na nagpapahinga nang hindi iniisip ang posibleng pagkamatay ng ani, o mabilhan si nanay ng bagong Filipiniana para sa Pasko. Napakalayo ng pag-asang iyon, sinlayo ng langit sa itaas ng aming palayan. Hanggang isang hapon, dumating ang pag-asang iyon sa paraang hindi ko inasahan. Dumating ito sa anyo ni Mang Ben, isang lalaki mula sa Maynila na nagpakilalang ahente. Nakasakay siya sa isang makinang na motorsiklo na ikinatakbo ng mga bata sa baryo para sundan siya. Umupo siya sa aming tagpi-tagping silya sa beranda at nagpakita ng isang panukala na napaka-absurdo. Sa una, inakala naming biro lang ito. Dalawang dayuhang lalaki mula sa Afrika, anya. Mga matagumpay na negosyante na madalas magnegosyo rito sa Pilipinas. Naghahanap sila ng asawa, isang Pilipinang simple at may alam sa Filipino values. Ang pangalan nila ay Moses Cavele at Jabari Ocoro. Ang edad daw nila, sabi ni Mang Ben, ay mature na, mga 50 anyos. Bilang kapalit, hindi lang sila nag-alok ng pangkaraniwang singsing. Nag-alok sila ng isang buong mundo. Naglabas si Mang Ben ng isang larawan mula sa kanyang leather na bag. Larawan ng isang mansyon. Hindi bahay, kundi isang puting palasyo na matayog na nakatayo sa tabing dagat, na may asul na swimming pool na kumikinang na parang hiyas. Ang lahat ng ito ay magiging iyo, Maria, sabi ni Mang Ben. Napakalambot ng boses niya, parang seda. Kasama na lahat, kotse, mga katulong. Ang tatay at nanay mo ay mamumuhay ng komportable. Makakapag-aral ang mga kapatid mo hanggang maging scholar. Tinitigan ko ang litrato, tapos tumingin ako sa mukha ni tatay at nanay. Nakita kong nakabato ang pagkabigla roon, kasunod ng isang sinag ng liwanag. Liwanag ng pag-asa na napakaliwanag, nakakasilaw. Ngunit sa loob ko, ang liwanag na iyon ay nakikipaglaban sa isang matinding dilim. Magpakasal sa dalawang dayuhan na mas bagay pa sa edad na maging tatay ko. Mga lalaki mula sa isang kontinente na nakita ko lang sa mga larawan sa libro sa eskwela. Nag-alangan ang kalooban ko. Isang bahagi ng sarili ko ang sumisigaw sa takot. Ito ay baliw. Ito ay pagbebenta ng sarili sa pinaka-eleganteng paraan. Mawawala ang aking kabataan, ang aking kalayaan, at marahil pati ang kaluluwa ko. Magiging dayuhan ako sa sarili kong bayan, nakatali sa mga lalaking hindi ko alam ang wika at kultura. Ngunit, ang isa pang bahagi ng sarili ko ay bumulong ng mas malakas. Ipinakita sa akin ng bulong na iyon ang anino ng bubong ng bahay na hindi na tumutulo. Ang mukha ni tatay na makapagpapagamot na ng regular para sa kanyang ubo na hindi gumagaling. Ang ngiti ng aking mga kapatid na nakasuot ng bagong uniforme ng walang pasanin. Ang mansyon na iyon ay hindi lang basta gusali, ito ay simbolo ng kaligtasan. Isang shortcut upang makawala sa sirkulo ng kahirapan na bumalot sa aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Maging makasarili ba ako kung tatanggihan ko ang pagkakataong ito dahil lang sa sarili kong takot?
Kaya ko bang tiisin na makita ang mga magulang ko na patuloy na nagpapakahirap habang may paraan naman ako para baguhin ang kanilang kapalaran? Ang mga gabi pagkatapos ng pagdating ni Mang Ben ay tila napakahaba. Madalas akong umuupo ng mag-isa sa likod ng bahay, nakatingin sa mga bituin habang nakikipaglaban sa sarili kong isip. Ang tunog ng kuliglig ay tila nang iinis sa aking pag-aalangan. Naiimagine ko ang kamay kong hinahawakan ng matandang lalaki na may maitim na balat at tingin na hindi ko kilala. Napailing ako. Tapos, naiimagine ko ang kamay ko na nag-aabot ng isang tumpok ng pera kay nanay. Nang makita ko ang mga mata niya na kumikinang sa tuwa, uminit ang aking puso. Ang ambisyon at takot ay nagsasayaw sa aking ulo. Isang sayaw na nakakapagpabaliw at nakakasuka sa akin. Sa ikalimang araw, pagkatapos ng oras ng orasyon, nilapitan ko si tatay at nanay na nakaupo sa beranda. Hindi na kailangan ng maraming salita. Alam na nila ang sasabihin ko sa tingin pa lang ng aking mata. Nakita kong nagsimulang mamasa ang mata ni nanay. May ginhawa at kasabay ay matinding kalungkutan doon. Huminga lang ng malalim si tatay, tapos hinaplos ang aking ulo gamit ang kanyang kamay na magaspang at makapal ang kalyo. Sigurado ka ba, anak? Mahinang tanong ni tatay. Nanginginig ang boses niya. Nilunok ko ang laway ko, pinatatag ang pusong tila mahihiwa. Tumango ako ng dahan-dahan. Si Maria, sigurado po, tatay. Para po kay tatay, nanay at mga kapatid. Doon ginawa ang aking desisyon. Sa ilalim ng langit ng baryo na may bituin, sinabayan ang pigil na pag-iyak ni nanay. Ipinagpalit ko ang aking hindi tiyak na kinabukasan sa isang pangako ng karangyaan sa ibayo ng karagatan. Magpapakasal ako sa dalawang matandang Aprikano. Magkakaroon ako ng malaking mansyon sa tabing dagat. Alam kong malaking presyo ang kailangan kong bayaran. Pero noon, umaasa lang ako na ang presyo ay hindi magiging mas mahal kaysa sa sarili kong buhay. Nagsimula na ang aking paglalakbay patungo sa aking gintong haula. Ang pag-alis sa aming baryo ay parang pag-alis ng ugat sa lupa kong sinilangan. Ang kotse na pinadala ni Mang Ben ay mabilis na tumakbo sa aspalto. Inilalayo ako ng inilalayo sa tanawin ng palayan at amoy ng dayami na nakilala ko sa buong buhay ko. Bawat kilometro ay tila isang hakbang patungo sa ibang mundo. Nang bumaling sa wakas ang kotse at pumasok sa isang dambuhalang gate at nakita ko ito sa unang pagkakataon, napahinto ang hininga ko. Ang mansyon ay hindi lang basta gusali, isa itong deklarasyon. Ang puting dingding nito ay nakaangat sa bughaw na langit, napapalibutan ng mayabong na hardin na direktang nakaharap sa malawak na karagatan. Pakiramdam ko, lumabas ako sa aking mundo at pumasok sa larawan na ipinakita ni Mang Ben. Napakaliit ng pakiramdam ko, parang isang butil ng buhangin na naligaw sa isang palasyo ng porselana. Sa lobby na mataas ang kisame at malamig ang sahig, nakita ko sila, ang aking mga magiging asawa. Magkatabi silang nakatayo, pero tila nanggaling sa dalawang magkaibang mundo. Ang unang humakbang ay si Jabari Okoro. Matuwid at malaman ang kanyang katawan. Ang mukha niya ay napapalamutya ng malapad na ngiti na nagpapakita ng mga puting ngipin. Tumawa siya. Ang kanyang malalim na boses ay umalinggaw sa buong silid, tapos tinapik niya ang balikat ko ng malakas, tila matagal na niya akong kaibigan. Maligayang pagdating, Maria. Maligayang pagdating sa bago mong bahay, sigaw niya sa Tagalog na putol-putol, ngunit puno ng kumpiyansa. Ang kanyang enerhiya ay umaapaw, parang isang bagyo na biglang dumating, dahilan upang medyo matumba ako. Sa likod niya nakatayo si Moses Cavele. Kung si Jabari ay isang bagyo, si Moses naman ay ang tahimik na malalim na dagat, ngunit may tagong misteryosong lakas. Hindi siya ngumiti. Tinitigan niya lang ako ng kanyang matalim na mata na tila tumatagos hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang kanyang katawan ay mas payat kaysa kay Jabari, ngunit may aura ng otoridad na nagmumula sa kanya. Tumango lang siya ng dahan-dahan, isang maliit na kilos na, sa hindi ko malamang dahilan, ay mas nakakatakot kaysa sa malakas na tawa ni Jabari. Sa kanyang pananahimik, naramdaman ko ang pagtatasa, isang malamig at maingat na pagmamasid. Nakatayo ako sa pagitan nila, sa pagitan ng Hilaga at Timog na Polis, nararamdaman ang kanilang magkasalungat na enerhiya na humihila sa akin sa magkaibang direksyon.
Ang seremonya ng kasal ay isinagawa kinagabihan din, sa likod ng hardin ng mansyon, sa likuran ng tanawin ng paglubog ng araw na nagpapalabas ng kulay orange sa ibabaw ng dagat. Walang pari o huwes. Walang pamamanhikan o pagmamano na sagrado. Ang nanay, tatay at mga kapatid ko, wala ni isa sa kanila rito. Pakiramdam ko ay walang laman ang aking puso. Ang mga panauhin ay mga kasosyo nila sa negosyo, mga dayuhang lalaki at babae na nakasuot ng mamahaling damit na ang boses ay parang ugong ng pukyutan sa aking tainga. Sinusuot sa akin ang isang damit kasal na kulay garing nakakaiba sa aking balat. Sa halip na ang malamyos na tunog ng gitara at harana, ang hangin ay puno ng rhythmic at ligaw na tunog ng African drum. Pakiramdam ko, isa lang akong manikin na pampalamuti. Nakatayo si Jabari sa tabi ko, madalas na yakapin ang bewang ko ng possessive, habang tumatawa, kasama ang kanyang mga kaibigan, ipinagmamalaki ako na parang isang tropeo ng panalo. Sa kabilang banda, mas tahimik si Moses. Paminsan-minsan, binabantayan niya ako mula sa malayo. Sa proseso na tinawag nilang pag-iisa, hindi ako nagsalita ng vow. Isang kwintas na may beds na kahoy at buto na kakaiba ang isinuot sa akin ng isang matandang babaeng Aprikano. Mabilis at masiglang hinalikan ni Jabari ang aking pisngi. Samantalang hinawakan lang ni Moses ang tuktok ng aking ulo, gamit ang kanyang mga daliri, isang haplos na naramdaman kong malamig at mabigat sa buong natitirang bahagi ng seremonya. Umupo lang ako, nakangiti ng walang laman habang may bumabati sa akin, at umiinom ng fruit juice na walang lasa sa aking dila. Pakiramdam ko ay dayuhan ako sa sarili kong kasal. Ako ang nobya, ang sentro ng atensyon. Pero hindi ako kailanman nakadama ng ganitong kalungkutan. Ang lahat ng karangyaan na ito, ang mamahaling damit, ang magandang hardin, ang kumikinang nakaragatan, ay parang dekorasyon lang ng entablado para sa isang show na hindi ko naiintindihan ang script. Nang magsimulang bumaba ang gabi at isa-isang nagpaalam ang mga panauhin, ang tunog ng musika at tawa ay dahan-dahang nawala, napalitan ng tunog ng alon na humahampas sa bato. Ang tunog na iyon ay parang tibok ng aking puso na mabilis na tumatakbo. Ang mga katulong ay nagsimulang maglinis ng mga tira-tira ng pista, kumikilos ng walang ingay. Sa wakas, kaming tatlo na lang ang natira sa hardin na madilim na, sinasabayan ng liwanag ng sulo. Nag-inat si Jabari, tinungga ang huling baso ng kanyang inumin. Nakatayo si Moses na nakatalikod sa akin, nakatingin sa madilim na karagatan. Ang hangin ay mabigat, puno ng nakakatakot na pag-aabang. Alam kong tapos na ang party. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng gabing ito ay magsisimula pa lang. Si Jabari ang unang gumalaw, gamit ang isang hindi halatang tango ng baba, patungo sa pangunahing pinto ng mansyon. Ipinahiwatig niya na kailangan ko siyang sundan. Naglakad ako sa likod niya, si Moses ay sumusunod sa likod ko. Halos hindi marinig ang mga yabag ko sa malamig na sahig na marble. Samantalang ang etyo ng tunog ng sapatos nila ay mabigat at tiyak, parang tunog ng kampana ng kamatayan. Dumaan kami sa mahahabang pasilyo na napapalamusya ng mga dark wood na estatwa at abstract na pintura na ang kulay ay tila ganid sa ilalim ng ilaw na madilim. Ang mansyon ay lalong naging kakaiba at nagbabanta sa katahimikan ng gabi. Ang pinto sa dulo ng pasilyo ay isang dambuhalang pinto na may masalimuot na ukit. Binuksan ito ni Jabari, inilalabas ang silid na magiging mundo ko. Ang master's bedroom ay mas malaki kaysa sa buong bahay ng mga magulang ko sa baryo. Sa gitna nito, isang 4-poster bed na gawa sa ebonyo ang nakatayong matayog, parang isang dambana ng sakripisyo. Ang pulang-pula na sutla na bedsheet ay nakalatag ng maayos, kabaligtaran ng manipis na puting net na nakasabit mula sa itaas. Kakaibang amoy ang kumalat sa hangin, pinaghalong amoy ng sandalwood, hindi ko kilalang pampalasa, at amoy ng dagat na pumapasok mula sa bahagyang bukas na pinto ng balkonahe. Sa dingding, nakasabit ang ilang African tribal na maskara na may nakakatakot na ekspresyon. Ang kanilang mga walang laman na mata ay tila nakatingin ng diretso sa akin. Hindi ito silid tulugan, isa itong haula. Isang maganda at nakakatakot na gintong haula. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko, sumasakit na sa dibdib ko. Nakatayo lang ako, natigilan sa gilid ng pinto hanggang sa dahan-dahan, ngunit matigas, akong itinulak ni Jabari para pumasok. Isinara ang pinto sa likod ko. Ang tunog ay tila pangwakas. Nag-iisa ako sa silid na ito.
Ngunit, mas naramdaman ko ang presensya nilang dalawa kaysa noong nakatayo pa sila sa tabi ko. Umupo ako sa gilid ng dambuhalang kama. Ang sutla ng damit kasal ko ay naramdaman kong malamig sa aking pawisang balat. Umaasa ako sa natitira kong naivety na marahil isa sa kanila ay bibigyan ako ng oras. Marahil may sarili silang silid. Marahil sa gabing ito ay hahayaan nila akong mag-isa para maka-adjust. Ang pag-asang iyon ay gumuho ng muling bumukas ang pinto. Pumasok ng sabay si Moses at Jabari. Tinanggal na nila ang kanilang suit pang pista. Ngayon, nakasuot lang sila ng maluwag na damit na gawa sa parehong maitim na tela. Ang tanawin nilang dalawa na sabay na pumasok sa silid tulugan ay isang sorpresa na nagpatigil sa pagdaloy ng aking dugo. Ito ay totoo. Hindi ko sila haharapin ng isa-isa. Haharapin ko silang dalawa ng sabay. Inakala ko na ang mga lalaking kaedad nila ay mas mabagal kumilos, marahil medyo pagod pagkatapos ng isang araw na puno ng seremonya. Nagkamali ako ng husto. Lumapit sila ng may nakakagulat na enerhiya, tila ang edad ay walang epekto sa kanilang katawan. Tumawa si Jabari. Ang kanyang malalim na boses na kaninang hapon ay puno ng pagkakaibigan, ngayon ay naging parang ganid at puno ng pagnanasa. Hindi nagsalita si Moses, ngunit ang kanyang matalim na tingin ay tila ipinako ang aking katawan sa lugar. Siya ang naunang humakbang. Ang boses niya ay malalim at mabigat nang magsalita sa pinaghalong Ingles at Aprikano na hindi ko lubos na naintindihan. Isang salita lang ang nahuli ko, aming pag-aari. Ang panik ay kumalat sa aking katawan. Pakiramdam ko, isa akong maliit na kuneho na napasandal sa dingding ng dalawang gutom na lobo. Sinubukan kong maglakas loob, binuksan ang bibig ko para magmakaawa sa aking limitadong Ingles. Please, slowly, lumabas ang boses ko na parang halos hindi na marinig na bulong. Ang aking pakiusap ay walang kabuluhan. Sa halip, mas malakas na tumawa si Jabari, tila nakakatawa ang pagka-inosente ko. Tumango lang ng dahan-dahan si Moses, hindi tango ng pagsang-ayon, kundi isang kumpirmasyon na ito ang katotohanan at kailangan kong maging handa na tanggapin ito. Kumilos sila tila mayroon silang telepathic agreement. Hindi na kailangan ng maraming salita para magkaintindihan. Si Maria na naive na nagpakasal para lang maitaas ang pangalan ng pamilya ay ngayon nahaharap sa pinakamalupit na reality ng kanyang desisyon. Ang mamahaling mansyon na ito ay hindi isang regalo, kundi bayad para sa akin. Sa gitna ng tunog ng alon na naggangalit sa labas, naramdaman kong gumuho ang aking mundo. Bawat haplos ay kakaiba. Bawat utos ay parang latigo sa aking self-respect. Wala akong nakitang lambing ng isang asawa sa kanyang may bahay. Ang nakita ko ay ang dominasyon ng dalawang malakas na lalaki na kumukuha ng bagay na itinuturing nilang pag-aari na nila ngayon. Pumikit ako ng mariin, sinubukang tumakas sa sarili kong isip. Pero ang imahe ng mukha ni tatay at nanay nang umingiti ng may pagmamalaki ay patuloy na lumalabas, hindi nila alam ang kakilakilabot na presyo na binabayaran ng kanilang anak. Nang gabing iyon, sa ibabaw ng pulang-pula na sutla na kama sa loob ng aking gintong haula, ang Maria na nakilala ko mula sa baryo ay namatay. Napalitan ng isang walang magawang babae na bagong nakaalam kung gaano kamahal ang isang pangako ng karangyaan. Hindi ko alam kung kailan ako tuluyang nahulog sa pagod na tila kamatayan sandali. Ngunit nagising ako nang may sinagnang unang sikat ng araw na sumilip sa pagitan ng net. Sa loob ng ilang sandali, sa pagitan ng ulap ng panaginip at katotohanan, nakalimutan ko kung nasaan ako. Inakala kong maaamoy ko ang amoy ng hamog sa umaga sa aming baryo at maririnig ko ang tilaok ng manok. Ngunit ang bumati sa akin ay ang maalat na amoy ng dagat at ang malamig na kakaibang katahimikan. Tapos, ang alaala ng nangyari kagabi ay tumama sa akin na parang tidal wave, dahilan upang manginig ang buong katawan ko at tila madurog ang mga buto ko. Ang dambuhalang kama na ito ay tila isang liblib na isla sa gitna ng malawak na karagatan. Lumingon ako ng matigas. Sa tabi ko, tulog pa rin si Moses. Ang mukha niya sa pagtulog ay tila mas kalmado. Ang matitigas na linya sa paligid ng bibig niya ay bahagyang lumambot. Sa isang sandali, mukha siyang isang ordinaryong matandang lalaki na pagod. Hindi isa sa mga dambuhala na sumira sa aking mundo, ilang oras lang ang nakalipas. Ang tanawing iyon ay hindi nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan, bagkus ay lalo akong nalito.
Paanong ang isang tao ay kayang magtago ng dalawang magkaibang panig sa loob ng sarili niya? Tapos, lumipat ang tingin ko sa balkonahe. Doon, nakatayo ang silweta ni Jabari, tuwid na nakaharap sa pagsikat ng araw. Hindi siya mukhang pagod. Ininat niya ang kanyang mga braso paitaas, tila sumisipsip ng enerhiya mula sa bukang liwayway. Ang kanyang matipunong katawan ay naglalabas ng parehong lakas tulad kagabi. Tila hindi siya naapektuhan ng kahit ano. Tila ang nangyari ay ang pinakanormal na bagay sa mundo. Nang lumingon siya at nagtagpo ang aming mga tingin, isang malapad na ngiti ang muling lumabas sa kanyang labi. Hindi ngiti ng pakikipagkaibigan, kundi ngiti ng kasiyahan ng isang nagwagi na humahanga sa kanyang bagong tropeo. Ang shock na inakala kong umabot na sa peak kagabi ay muling kumalat sa aking katawan sa isang bagong paraan. Ito na ang buhay ko ngayon. Ito na ang una kong umaga. Gamit ang natitira kong lakas, pinilit ko ang sarili kong bumaba sa kama. Bawat hakbang ay mabigat. Pumasok ako sa malawak na banyo na ang laki ay marahil katumbas ng pinagsamang sala at kusina sa bahay namin. Ang dingding ay gawa sa marble, ang salamin ay dambuhala, at ang lahat ng gripo ay kulay ginto. Ang karangyaan ay tila isang panunuya. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin at sa isang sandali, hindi ko nakilala ang babaeng nakatingin sa akin pabalik. Ang kanyang mata ay namamaga at napapalibutan ng dark circles. Ang mukha niya ay napakaputla, ang labi niya ay bahagyang bengkak. Pero hindi iyon ang pinaka nakakagulat sa akin. Ang nagpabato sa akin ay ang tingin ng kanyang mata. Ang tingin ng inosenteng dalaga sa baryo na puno ng simpleng pangarap ay nawala na ng tuluyan. Sa halip, may kakulangan doon, isang anino ng trauma na hindi na kailanman mabubura. Ngunit sa likod ng kakulangan na iyon, may iba pang bagay. Isang bagay na bagong isinilang mula sa mga guho kagabi, isang malamig at matigas na sinag ng liwanag. Hindi na ako ang Maria noon. Ang dalagang iyon ay isinakripisyo sa dambana ng karangyaan. Ang babae sa salamin na ito ay iba na, isang survivor na pinilit maging matanda sa isang malupit na gabi. Bumalik ako sa silid-tulugan, iniiwasan ang tingin ni Jabari na nakabantay pa rin sa akin mula sa balkonahe. Nakita ko ang lumakong bag, ang tanging dala ko mula sa dating buhay ko, nakalatag sa sulok ng silid. Ang bagay na iyon ay tila mal sa gitna ng lahat ng karangyaan na ito. Binuksan ko ito, naghahanap ng isang bagay na familiar, isang bagay na pwedeng kapitan. Sa loob, natagpuan ko ang isang maliit na kwaderno at isang ballpen na madalas kong gamitin para isulat ang mga recipe ni nanay. Nang hindi nag-iisip, kinuha ko ito. Naghahanap ako ng pinakatagong sulok sa malaking silid na iyon. Umupo sa malamig na sahig sa likod ng isang velvet na sopa. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ang unang pahina na blanko pa. Kailangan kong isulat ito. Kailangan kong ilabas ang lahat ng ito sa ulo ko bago ako mabaliw. Hindi ako sumulat ng buong pangusap, kundi mga fragments lang ng isip at damdamin na umaapaw. Hindi sila tao. Masakit ang katawan ko. Takot ako. Nanay, tatay, patawarin ninyo ako. Ang maliit na diary na iyon ang naging tanging sikreto ko. Ang tanging tahimik na saksi sa sigaw ng puso ko na hindi ko kayang ilabas. Doon, kaya kong maging ang totoong Maria, ang Maria na takot at wasak. Dahil alam ko, sa labas ng mga pahinang ito, kailangan kong magsuot ng bagong maskara kung gusto kong mabuhay. Nang umaga na iyon, sa gitna ng karangyaan na nakakasuka, nangako ako sa sarili ko, mabubuhay ako. Kailangan. Ang mga araw ay nagsama-sama at naging mga linggo. Ang oras sa loob ng aking gintong hawla ay lumipas sa kakaibang paraan. Ang araw ay tila napakahaba at walang laman. Samantalang ang gabi ay dumating ng napakabilis, nagdadala ng terror na ngayon ay bahagi na ng routine. Natutunan kong mamuhay sa tatlong magkakaibang mundo, ang mundo sa araw kasama si Moses, ang mundo sa araw kasama si Jabari, at ang mundo sa gabi kasama silang dalawa. Isang masakit na ritmo ang nabuo at sumasayaw ako rito ng may pag-iingat para lang mabuhay. Sa araw, si Moses ay isang anomalya na nakakalito. Makikita niya akong nakaupo at nag-iisip sa malaking library. Tapos, nang walang salita, ilalagay niya ang isang aklat ng kwento ng bata na mailarawan na nasa Ingles sa aking kandungan. Para matuto, maikling sabi niya gamit ang kanyang malalim na boses bago umalis na lang.
Sa ibang pagkakataon, kapag naglalakad ako sa hardin, susundan niya ako at bibigyan ako ng mangosteen na nabalatan na ng maayos, ang paborito kong prutas na hindi ko alam kung paano niya nalaman. Mayroong paternal na bahagi sa kanya na lumalabas kapag maliwanag ang sikat ng araw. Siya ay kalmado, pasensyoso, at tinatrato niya ako ng may awkward na lambing. Ang maliliit na kabaitan na ito ang pinakamapanganib na lason. Dahil tuwing mabait siya, naguguluhan ako. Gusto kong kamuhian siya ng lubusan. Pero paano ko kamumuhian ang isang lalaki na nagturo sa akin kung paano bigkasin ang tea good morning tea sa kanyang wika, o na nagpatawag sa katulong para kumuha ng kumot para sa akin nang humihip ang malamig na hangin dagat. Ang kabaitan niya sa araw ay lalong nagpaparamdam na ang kanyang pagiging ganid sa gabi ay mas nakakatakot, mas hindi totoo. Ang mundo sa araw kasama si Jabari ay mas madaling intindihin dahil hindi siya nagbabago. Para sa kanya, ako ang pinakamahalagang ari-arian na mayroon siya. Gusto niya akong umupo malapit sa kanya habang tumatawag siya sa negosyo ng may malakas na boses. Paminsan-minsan ay hihilain ako palapit at hahaplusin ang aking braso. Tila sinasabi sa kausap niya, tingnan mo kung ano ang aking. Hihilingin niya akong magsuot ng mga damit na pinili niya. Bibigyan ako ng jewelries na ang bigat ay parang tanikala, at dadalhin ako sa labas gamit ang mamahaling kotse para lang ipakita sa mundo na pag-aari niya ako. Walang lambing sa kanya. Ang naroon lang ay ang pagmamalaki ng isang may-ari. Mas takot ako kay Jabari. Ngunit nakakagulat, mas madali siyang harapin. Ang kanyang consistent na karakter, matigas, dominante, at possessive, ay hindi nagpapalito sa akin. Siya ay isang bagyo na nakikita ko na dumarating mula sa malayo. Alam ko kung ano ang gusto niya at natutunan ko na ibigay ito para hindi ako sirain ng bagyo na iyon. Tapos, dumating ang dapit hapon. Nang magsimulang magbago ang kulay ng langit sa kanluran, naging orange-purple, nagbago rin ang kapaligiran sa mansyon. Ang awkward na kabaitan ni Moses ay dahan-dahang nawala, napalitan ng matalim na katahimikan na pareho noong unang gabi. Ang maingay na tawa ni Jabari ay humina, naging ngiti na puno ng pag-aabang. Silang dalawa ay tila pumapasok sa isang role na libo-libo ng beses nilang ginampanan. At ako, nararamdaman ko na parang naihi ako. Ang puso ko ay nagsisimulang tumibok ng mas mabilis. Ang gabi ang kanilang entablado at ako ang tanging aktres na pinilit magtanghal. Ang kanilang hindi makatwirang lakas sa gabi ay hindi kailanman nabawasan. Ang pagkagulat noong unang gabi ay naging isang nakakatakot na katotohanan na kailangan kong harapin ng regular. Natutunan kong paghiwalayin ang aking kaluluwa mula sa aking katawan, lumipad sa sulok ng kisam ng silid at obserbahan ang lahat mula sa malayo. Iisipin ko ang baryo namin, ang mukha ni nanay, o ang tunog ng tawa ng aking mga kapatid. Lumikha ako ng isang mundo sa loob ng aking ulo, isang huling tanggulan na hindi nila kayang hawakan. Sa mga pagitan ng oras, kapag silang dalawa ay abala o tulog na, tatakbo ako sa pinagtataguan ko at ilalabas ang aking diary. Ngayon, binigyan niya ako ng prutas. Gusto niya akong bilhan ng tawad. Isinulat ko sa isang pahina. Pinilit ako ni Jay na magsuot ng diamond necklace. Pakiramdam ko, isa akong mamahaling alagang aso. Isinulat ko sa kabilang pahina. Ang aklat na iyon ang naging kaibigan ko. Ang lugar kung saan ko iniluwal ang lahat ng aking kalituhan, takot at galit. Namumuhay ako sa pagitan ng peking kabaitan at totoong dominasyon, sa pagitan ng takot at kakaibang pag-asa. Ako ay isang buwan na pinilit umikot sa dalawang magkaibang planeta, nawawala ang sarili kong liwanag sa proseso. Nang mawala na ang sorpresa at napalitan ng isang monotonous routine, natutunan ng aking mga mata na tumingin. Sa gitna ng mahahaba at tahimik na mga araw sa loob ng palasyo na ito, naging isang observer ako. Napansin ko kung paano gumagalaw ang mga katulong, laging nakayuko, hindi kailanman naglalabas ng eye contact sa aking dalawang Panginoon. Napansin ko kung paano inaalagaan ang hardin ng may perpektong presisyon. Ngunit, wala ni isa sa mga bulaklak ang may matamis na amoy. At ang pinakamahalaga, nagsimula akong mapansin ang maliliit na kakaibang bagay na ginagawa ni Moses at Jabari, mga nakatagong ritual na naging pundasyon ng aming kakaibang buhay. Nagsimula ang lahat sa kanilang inumin sa gabi. Tuwing gabi, mga 1 oras bago kami pumasok sa silid-tulugan,
isang matandang katulong ang darating na may dalang silver tray. Sa ibabaw nito, hindi tsaa o kape, kundi dalawang inukit na tasa na kahoy na naglalabas ng manipis na usok. Ang likido sa loob ay maitim, halos itim, at naglalabas ng kakaibang amoy. Pinaghalong amoy ng ugat, basang lupa, at bahagyang matamis na amoy, parang roasted cloves. Hindi ito masamang amoy, pero mayroong primitive at malakas na bagay doon. Iinumin nila ito ng may solemnity sa isa o dalawang mabilis na paghigop, tila ito ay gamot o bahagi ng isang seremonya. Minsan tinanong ko si Jabari kung ano iyon at tumawa lang siya. Inumin ng mga kampiyon, Maria. Resipi ng aming ninuno, sagot niya. Ang kanyang mata ay kumislap ng kakaiba. Napansin ko na pagkatapos nilang inumin ito, ang kanilang malaking enerhiya ay tila dumoble. Ang tingin nila ay naging mas matalim, ang kanilang hininga ay mas mabigat. Ang inumin na iyon ang pinagmulan ng kanilang hindi normal na lakas. Sigurado ako. Tapos may mga bulungan. Napakalaki ng mansyon at ang tunog ay madalas na dala ng hangin. Minsan, kapag nasa library ako o sa balkonahe ng sarili kong silid, maririnig ko ang boses nila mula sa study room. Hindi sila nagtatalo o nag-uusap lang ng ordinaryo. Nagsasalita sila sa kanilang native na wika, isang wika na parang masalimuot na tunog ng percussion. Ang tono ay mababa, rhythmic, at madalas may mga salita na inuulit-ulit na parang isang incantation o panalangin. Hindi ito pag-uusap, isa itong deklamasyon. Laging lumalakas ang tibok ng puso ko kapag naririnig ko ito. Pakiramdam ko, isa akong eavesdropper ng isang sinaunang sikreto na hindi ko dapat marinig. Mga bulungan mula sa ibang mundo na, sa hindi ko malamang dahilan, ay bumihag sa akin. Ang aking kuryosidad, na pinaghalong takot, ang nagdala sa akin upang tuklasin pa ang mansyon. Sa isa sa mga pasilyo sa kanlurang bahagi na bihirang daanan, nakakita ako ng isang anomalya. Sa pagitan ng mga hanay ng mga pinto ng guest rooms na pareho ang disenyo, may isang pinto na kakaiba. Ang pintong iyon ay gawa sa mas maitim na kahoy, mas makapal, walang doorknob o keyhole na makikita. Mayroon lang isang dual metal plate na may kakaibang hugis sa gitna nito. Sinubukan kong itulak ito, ngunit hindi ito gumalaw, tila sumama na ito sa dingding. Idinikit ko ang tainga ko sa malamig na ibabaw nito, umaasa na may marinig sa loob. Pero ang naroon lang ay total silence. Ang pintong iyon ay tila mal. Ang hangin sa paligid nito ay laging mas malamig at laging tumatayo ang balahibo ko tuwing lumalapit ako rito. Ang pintong iyon ay isang sikreto na saradong-sarado. Ang peak ng aking hinala ay dumating nang sinubukan kong maghanap ng sagot mula sa ibang pinagmulan. Isang umaga, nakita ko si Liza, isa sa mga batang katulong na madalas maglinis ng silid ko. Siya ang tila hindi masyadong intimidated sa akin. Nilapitan ko siya sa kusina nang mag-isa siya, sinubukan kong maging pinakamabait hanggat maaari. Liza, simula ko ng mahina. Nagtataka lang ako, anong silid yung nasa dulo ng West Wing? Bakit parang laging sarado? Ang reaksyon ni Liza ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sagot na maaari niyang ibigay. Ang kanyang mukha na kaninang friendly ay biglang namutla. Nahulog niya ang basahan na hawak niya. Ang kanyang mata ay nanlaki sa takot, nakatingin sa akin tila may masamang sumpa akong binigkas. Lumingon siya ng may panik, tinitiyak na walang nakarinig. Tapos, lumapit siya, hinawakan ang braso ko gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Huwag, ate. Para sa kaligtasan mo, wag mo na itanong ang tungkol sa pintong iyon. Kalimutan mo na lang na nandyan yan, bulong niya, tila nasasakal ang boses. Bago pa ako makapagtanong pa, tumalikod na siya at tumakbo, iniwan akong mag-isa sa kusina na may pusong mabilis na tumibok. Nang gabing iyon, humiga ako sa pagitan ni Moses at Jabari, nagkunwari na tulog. Nag-evolve ang aking takot. Hindi na lang ako natatakot sa ginagawa nila sa akin tuwing gabi. Mas natatakot ako sa hindi ko alam. Ang herbal drink na iyon, ang kanilang mga ritualistic na bulungan, ang nakasarang pinto na binabantayan ng katahimikan at takot ng mga naninirahan sa mansyon. Ang lahat ng ito ay mga piraso ng isang nakakatakot na puzzle. Napagtanto ko na ang kasal na ito ay hindi lang basta transaksyon para sa isang mamahaling mansyon. May isang bagay na mas matanda, mas madilim, at mas mapanganib na nangyayari sa likod ng dingding ng aking gintong haula.
At ako, sa hindi ko malamang dahilan, ay nasa mismong sentro nito. Sa loob ng aking gintong hawla, natutunan ko na mayroong iba't ibang uri ng takot. May takot na matalim at nakakasakit, tulad ng nararamdaman ko tuwing gabi. Ngunit mayroon ding takot na dull at constant, tulad ng anino na laging sumusunod sa akin sa araw. Ang takot ko kay Jabari ay kabilang sa pangalawang uri. Laging akong handa sa kanyang galit na maaaring sumabog anumang oras ng walang babala. At isang hapon, nasaksihan ko ito ng direkta. Maliit na bagay lang ang nangyari. Isang batang katulong na naghahanda ng inumin ang hindi sinasadyang natisod at natapon ang tray na puno ng fruit juice sa ibabaw ng tumpok ng mahahalagang dokumento ni Jabari. Sa isang iglap, ang mukha ni Jabari na kadalasan ay puno ng ngiti ay naging isang ganid ng ngiti. Tumalon siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang boses ay umalingaw na parang kulog habang minura niya ang katulong sa wikang hindi ko naintindihan. Ang kawawang dalaga ay agad na lumuhod sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto habang humihikbi at humihingi ng tawad. Walang pakialam si Jabari. Hinawakan niya ang braso ng dalaga, marahas siyang hinila patayo. Nakatayo lang ako, natigilan sa sulok ng silid. Ang dugo ko ay tila nagyelo. Nakita ko ang parehong kidlat ng galit sa kanyang mata, tulad ng madalas kong nakikita sa gabi. At alam ko na kaya niyang gumawa ng physical violence. Sa loob ng katulong na iyon, nakita ko ang sarili kong refleksyon, maliit, walang magawa, at ganap na umaasa sa awa ng kanyang Panginoon. Tiyak na sa sandaling itaas ni Jabari ang kanyang kamay, isang boses na kalmado, ngunit kasing lamig ng yelo ang pumutol sa tensyon. Jabari. Isang salita lang, hindi sigaw, hindi rin tono ng utos. Pangalan lang niya na binigkas ng may absolute emphasis. Si Moses ay lumabas sa pintuan, nakatayo ng tahimik, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang damit. Hindi siya gumalaw palapit, pero ang buong atensyon sa silid ay agad na nakatuon sa kanya. Si Jabari ay natigilan, ang kanyang nakaangat na kamay ay nakabitin pa rin sa hangin. Lumingon siya kay Moses. At nakita ko ang isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa mukha ni Jabari, pag-aalinlangan at isang sinag ng paggalang. Tiningnan lang siya ni Moses. Nagtagpo ang kanilang mga tingin sa loob ng ilang segundo na tila walang katapusan. Tapos, binigkas pa ni Moses ang ilang salita sa kanilang wika. Ang tono ay nanatiling mababa at kalmado. Hindi ko naintindihan ang kahulugan, pero ang epekto ay napakalaki. Ang galit sa mukha ni Jabari ay dahan-dahang nawala, parang alon na bumabalik sa dagat. Gamit ang isang pigil na ungol, binitawan niya ang katulong, tinulak ito hanggang sa bumagsak, tapos tumalikod at umalis sa silid ng walang salita, isinara ang pinto sa likod niya. Ang katulong ay agad na tumayo at tumakbo habang umiiyak. Naiwan kami ni Moses sa tahimik na silid. Nanginginig pa rin ako, nakasandal sa dingding para suportahan ang aking mahina na katawan. Lumapit sa akin si Moses. Ang kanyang paggalaw ay mabagal at hindi nagbabanta. Tumigil siya ilang hakbang mula sa akin. Inakala ko na hindi niya ako papansinin o may sasabihin siyang malamig. Pero ginawa niya ang hindi inaasahan. He will not hurt you, sabi niya sa Taglish na putol-putol. I will not allow it to. Ang mga salitang iyon ay binigkas gamit ang kanyang malalim na boses, tumama sa akin ng may kakaibang lakas. Ito ay isang pangako ng proteksyon. Mula kanino? Mula sa isa ko pang asawa. Ang lalaki na tuwing gabi ay kasabwat niya para kunin ang aking self-respect, ngayon ay nakatayo sa harap ko bilang isang kalasag. Sumigaw ang aking logic. Ito ay isang bitag. Ito ay isa pang paraan para kontrolin ako. Pero ang aking nanginginig na katawan at takot na puso ay nakaramdam ng iba. Sa unang pagkakataon mula nang tumapak ako sa mansyon na ito, nakaramdam ako ng sinag ng kaligtasan. At ang kaligtasan na iyon ay nagmula sa pinaka-hindi makatwirang pinagmulan. Tumakas ako sa silid ko, isinara ang pinto at umiyak. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako umiiyak dahil sa takot sa kanila. Umiiyak ako dahil sa takot sa sarili ko. Bakit nakakakalma ang mga salitang iyon? Bakit nakatayo siya doon, isang bahagi ng sarili ko ang nakaramdam ng ginhawa? Kinasusuklaman ko ang sarili ko dahil sa naramdaman kong bahagyang pasasalamat sa kanya. Ako ay kanyang bihag, kanyang biktima.
hindi ko dapat kalimutan iyon. Sa diary ko ng gabing iyon, isinulat ko gamit ang nanginginig na kamay. Ngayon, isang lobo ang nagprotekta sa akin mula sa isa pang lobo. Ginagawa ba nitong guard dog siya, o isa lang siyang mastuso na lobo? Ang tanong na iyon ay patuloy na umikot sa ulo ko. Sino ba talaga si Moses Cavale? Ang maskara ba ng kabaitan na ipinapakita niya sa araw ay ang tunay niyang mukha na pinilit niyang tanggalin sa gabi para sa isang nakakatakot na ritual? O kabaligtaran? Ang aking bilangguan ay lalong naging masalimuot. Ang dingding nito ay hindi nagawa sa marble at takot, kundi pati na rin sa kalituhan at isang mapanganib na fake hope. At napagtanto ko, ang pinakamalaking kalaban ko ay marahil hindi na sila, kundi ang sarili kong puso na nagsisimulang mag-alinlangan. Ang proteksyon na ibinigay ni Moses ng araw na iyon ay naging isang catalyst. Sa halip na kalmaduhin ako, ang insidente ay nagsindi ng isang bagong apoy sa loob ko. Apoy ng tapang na isinilang mula sa pagkawala ng pag-asa. Napagtanto ko na ang pagiging isang passive doll ay hindi sapat kung gusto kong makalabas sa hawla na ito ng buhay. Kailangan kong intindihin ang mga patakaran. Kailangan kong malaman ang sikreto na pinagmulan ng kanilang lakas. Ang kalituhan ko tungkol kay Moses ay nagbigay sa akin ng bagong layunin. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa likod ng nakasarang pinto sa West Wing. Pakiramdam ko, ang sagot sa lahat ng kabaliwan na ito ay nakatago doon. Ang pagkakataon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inasahan ko. Isang umaga, habang nag-aalmusal, inihayag ni Jabari ng may seryosong tono na kailangan nilang dalawa na pumunta sa Maynila para sa isang emergency business meeting na napakahalaga. Aalis sila ng umagang iyon at malamang nababalik ng gabi na. Nang marinig ko iyon, sinubukan kong panatilihin ang aking mukha na flat at walang pakialam. Samantalang sa dibdib ko, nagsimula ng tumibok ang puso ko na parang tambol ng gyera. Isang buong araw, isang priceless na bintana ng oras. Nang mawala ang kanilang mamahaling kotse sa dulo ng driveway ng mansyon, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan. Ang mansyon ay hindi na lang ang aking bilangguan. Para sa araw na ito, isa itong puzzle na kailangan kong lutasin. Hindi ako agad pumunta sa nakasarang pinto. Kailangan ko ang susi. Sinasabi ng logic ko na ang susi ay tiyak na nasa kay Moses. Siya ang mas kalmado, mas organisado, at mula sa insidente noon, alam ko na siya ang tunay na may hawak ng kontrol. Gamit ang nanginginig ngunit mailayunin na hakbang, sumingit ako sa kanyang study room, isang silid na itinuturing kong forbidden. Ang silid ay may amoy tulad niya, pinaghalong amoy ng lumang aklat, bahagyang amoy ng pipe tobacco, at ang amoy ng herbal na laging naroon sa kanilang inumin sa gabi. Ang lahat ay maayos na nakalagay, nagpapakita ng isang organisadong isip. Ang aking pawisang mga daliri ay nagsimulang maghanap sa kanyang desk. Unang drawer, pangalawa, pangatlo, lahat ay naglalaman lang ng mga dokumento, ballpen, at office supplies. Walang susi. Lumipat ako sa bookshelf na mataas. Ang aking mga mata ay nag-scan sa mga pamagat ng aklat na hindi ko naintindihan. Ngunit, may isang aklat na may makapal na leather cover na walang pamagat na tila mas luma at mas madalas na nahahawakan kaysa sa iba. Gamit ang pusong tumitibok, hinila ko ito palabas. Ang aklat ay mabigat. Binuksan ko ito at huminto ang hininga ko. Ang mga pahina sa gitnang bahagi ay inukit, lumikha ng isang secret compartment. At sa loob nito, nakalatag ang isang susi. Ang susi ay hindi katulad ng mga modernong susi. Gawa ito sa dual black metal na may masalimuot na tribal na ukit at kakaibang hugis, ang pinagbabawal na susi. Gamit ang susi sa aking kamay, mabilis akong naglakad patungo sa West Wing. Bawat hakbang ay umalingaw-ngao sa katahimikan ng mansyon, tila napakalakas sa aking tainga. Dumating ako sa harap ng dark wood na pinto. Ang kamay ko ay nanginginig ng husto habang ipinapasok ko ang susi sa metal plate sa gitna ng pinto. Iyon pala ang keyhole. Sa kaunting puwersa, umikot ang susi sa loob, sinabayan ng isang malakas at hoarse na tunog. Tila isang sinaunang mekanismo ang muling nabuhay. Itinulak ko ang mabigat na pinto. Ang malamig at musti na hangin ay agad na tumama sa mukha ko, nagdadala ng amoy ng alikabok, tuyong herbal, at iba pa, isang bahagyang amoy na parang incense na matagal ng patay. Ang silid ay madilim at walang bintana.
Ginamit ko ang ilaw ng aking cellphone para liwanagan ito. Ang silid ay maliit at ang nilalaman nito ang nagpalamig sa aking dugo. Sa gitna, may isang mababang stone table na parang dambana. Sa ibabaw nito, may ilang ceramic bowls, mga tira-tira ng tuyong herbal, at ilang kakaibang inukit na bagay. Pero hindi iyon ang nakakatakot sa akin. Ang nakakatakot sa akin ay ang dingding. Sa tatlong gilid ng dingding, nakasabit ng maayos ang ilang maliliit na photo frames. Lumapit ako. Ito ay mga portraits ng mga young women. Isa ay may mukha ng Europeo na may blonde hair. Ang isa naman ay mukhang taga-India na may malaking mata. Ang ilan pa ay may mukha ng Asyano na tulad ko. Lahat sila ay maganda at lahat sila ay nakatingin sa kamera nang may parehong tingin sa pilitang pag-asa sa ibabaw ng matinding takot. Mayroong 6 na larawan. 6 na babae bago ako. Sa ibabaw ng dambana, sa tabi ng mga bowls, nakalatag ang isang malaking aklat na may leather cover na pareho ng aklat na pinagkuhanan ko ng susi. Gamit ang nanginginig na kamay, binuksan ko ito. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay sa wikang hindi ko alam. Ngunit nabasa ko ang mga pangalan at numero. Nakita ko ang pangalan na Annelise. Sa tabi nito, mayroong date of entry at huminto ang tibok ng puso ko. Date of exit. Binaliktad ko ang pahina. Pangalan ng isang babae na may date of entry at date of exit. Patuloy ito para sa 6 na babae. Ang pattern ay malinaw, nakakatakot. Binaliktad ko sa huling pahina na mailaman. Doon, natagpuan ko ang pangalan ko, Maria. Sa tabi nito, nakasulat ang date ng kasal ko bilang date of entry. Ang kolum para sa date of exit ay blanko pa, naghihintay sa akin. Bigla akong nakarinig ng isang bahagyang ingay mula sa malayo, tunog ng makina ng kotse. Tila tumalon ang puso ko sa lalamunan ko. Bumalik sila ng mas maaga. Tanik. Agad kong isinara ang aklat, inilagay ito pabalik sa dambana, at tumakbo palabas ng sinumpaang silid na iyon. Isinara ko ulit ang pinto, tumakbo sa study room, ibinalik ang susi sa lugar nito sa loob ng aklat, at nagmadali pabalik sa sala. Nagawa kong umupo sa sopa, sinusubukang ayusin ang aking hininga. Tiyak na sa sandaling narinig ko ang tunog ng susi sa harap ng pinto, pumasok si Moses at Jabari. Mukhang pagod si Jabari, pero tinitigan ako ni Moses ng matalim. Everything okay, Maria? Tanong niya. Tumango ako, nagdarasal na sana ay hindi niya marinig ang baliw na tibok ng puso ko. Maayos ang lahat, sagot ko gamit ang boses na sinubukan kong hindi manginig. Pero sa isip ko, nakita ko ang mukha ng 6 na babae. Hindi na lang ako basta asawa o bihag. Ako ay ang susunod sa isang linya ng sakripisyo. At ngayon, alam ko, maaga o huli, isusulat nila ang aking date of exit sa aklat na iyon. Ang kaalaman ay isang nakakatakot na pasanin. Mula nang buksan ko ang ipinagbabawal na pinto na iyon, ang aking mundo na madilim na ay lalong naging mas madilim. Bawat ngiti mula kay Jabari ngayon ay nakikita ko bilang ngiti ng mandaragit na naghihintay na humina ang kanyang biktima. Bawat maliit na kabaitan mula kay Moses ay parang haplos ng isang executioner sa kanyang biktima bago ang pag-ayon ng akse. Ang herbal drink na iniinom nila tuwing gabi ay may bago ng lasa sa isip ko, lasa ng buhay na ninakaw. At tuwing gabi, kapag lumalapit sila, hindi ko na lang nararamdaman ang paglabag. Nararamdaman ko na parang inubos ako. Tila ang aking esensya ay sinipsip ng paunti-unti. Alam kong hindi ako mabubuhay ng ganito, naghihintay na isulat ang date of exit sa sinumpaang aklat na iyon. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Ang strategy ko ay may isang selah lang, isang weak spot na maaari kong saksakin, ang complexity ni Moses. Si Jabari ay isang bato na hindi kayang daanan. Pero si Moses, sa pangako niya ng proteksyon at sa tingin ng kanyang mata na paminsan-minsan ay nagtatago ng bakas ng pagod, ay isang pinto na maaaring piliting buksan. Naghintay ako ng pagkakataon ko nang may pasensya ng isang gagamba sa kanyang bahay. Dumating ang pagkakataon pagkatapos ng 3 araw. Pumunta si Jabari sa Maynila para ayusin ang pagpapadala ng kargo. Iniwan akong kaming dalawa lang ni Moses sa mansyon na tahimik. Nakita ko siya sa library, ang parehong lugar kung saan niya ako unang binigyan ng aklat. Nagbabasa siya, tila kalmado sa sarili niyang mundo. Ang puso ko ay tumibok ng malakas,
pero pinilit ko ang aking mga hakbang na maging matatag. Ang aking takot ngayon ay nahaluan ng malamig na galit na nagbigay sa akin ng lakas. Tumayo ako sa harap niya, naghihintay na mapansin niya ang aking presensya. Inangat niya ang kanyang ulo, ang kanyang matalim na mata ay nakatingin sa akin. Mayroong kaunting pagkabigla doon, tila hindi siya sanay na makita akong nagkukusa. Moses, kailangan nating mag-usap, sabi ko. Ang boses ko ay tila mas matibay kaysa sa inasahan ko. Dahan-dahan niyang isinara ang aklat, minarkahan ng kanyang daliri ang huling pahina. Maria. Ano iyon? Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Kailangan ko siyang tamaan kaagad sa alam ko. Nakita ko ang isang lumang aklat sa study room mo na ang cover ay gawa sa balat. Nakita ko ang mga pangalan sa loob. Ang mga pangalan bago ako, si Annalise at Priya, huminto ako sandali, pinagmasdan ang kanyang mukha. Isang ugat sa panga niya ang naghigpit. Sapat na iyon para sa akin. Alam ko rin kung saan nakatago ang susi, patuloy ko. Ang boses ko ngayon ay bahagyang nanginginig. Pumasok na ako sa silid sa West Wing. Nakita ko ang mga larawan nila at nakita ko ang isa pang aklat, ang aklat sa ibabaw ng dambana. Ang pangalan ko ay nasa huling pahina. Huminga ako ng malalim, tumingin ng diretso sa kanyang mata, at ibinato ang aking pangwakas na tanong. Ano ang ibig sabihin ng date of exit, Moses? Ang katahimikan na sumunod ay mabigat at nakakabingi. Si Moses ay hindi nag-deny, hindi nagalit, hindi nagulat. Tiningnan lang niya ako ng may kakaibang ekspresyon, pinaghalong pagkatalo, kalungkutan, at marahil kaunting ginhawa. Dahil ang kanyang maskara ay sa wakas natanggal. Huminga siya ng malalim, ang hininga ng isang lalaki na nagdadala ng pasani ng mga siglo sa kanyang balikat. Inakala ko na darating ang araw na ito, sabi niya ng mahina. Ang kanyang boses ay parang horse. Inutusan niya akong umupo sa silya sa harap niya. Mas malakas ka kaysa sa iba, Maria. Mas matalino. Tapos, nagsimula siyang magkwento. At ang katotohanan na lumabas sa kanyang labi ay mas nakakatakot kaysa sa pinakamalawak kong imahinasyon. Ipinaliwanag niya na sila ang huling henerasyon ng isang sinaunang warrior tribe mula sa Africa. Ang kanilang lakas, stamina, at mahabang buhay ay hindi natural. Lahat ito ay nakatali sa isang sinaunang ritual, isang sayaw na pamana mula sa mga ninuno. Ang ritual na iyon ay nagpapahintulot sa kanila na sumipsip at panatilihin ang life essence para dayain ang oras at kamatayan. Ngunit, ang ritual na iyon ay nangangailangan ng isang lalagyan, isang pinagmulan, isang young wife. Hindi ka namin pinakasalan para sa karangyaan o status, Maria, paliwanag niya gamit ang isang walang emosyon na boses. Pinakasalan ka namin para sa buhay. Bawat gabi na magkasama tayo, hindi lang iyon pagnanasa. Ito ay isang proseso ng energy transfer. Ang inumin na iniinom namin ay nagbubukas ng channel, at ang ating pagiging magkasama ay ang sayaw. Ang sayaw para sipsipin ang iyong kabataan at vitality sa loob namin. Nakikinig ako, ang aking katawan ay malamig na parang yelo. Kaya pala, ako ay isang resource, isang human battery. Ang mga babae bago ka, sila rin ay bahagi ng sayaw na ito, patuloy niya. Ang kanyang mata ay nakatingin sa malayo. Sila ay iginagalang, inalagaan ng mabuti. Nagbigay sila ng pinakamahalagang regalo, oras. Pero bawat lalagyan ay may limitasyon. Ang date of exit ay ang oras kung saan ang life essence ng isang asawa ay ganap ng naubos. Ang oras kung saan natapos na ang kanyang tungkulin. At ano ang nangyayari matapos ang kanilang tungkulin? Tanong ko gamit ang nanginginig na boses. Tiningnan ako ni Moses ng matagal at malalim. Sa kanyang tingin, nakita ko ang sagot. Hindi na kailangan sabihin. Hindi sila pinalaya. Sila ay pinahinga ng forever. Ang kanilang walang laman na katawan ay naging huling bahagi ng sakripisyo. Hindi ako umiyak. Tila tuyo na ang aking luha. Umupo lang ako doon, sinisipsip ang malupit na katotohanan. Ang aking kasal, ang aking mga gabi, ang mansyon na ito, lahat ay bahagi ng isang mahaba at mabaga na sacrifice ritual. Alam ko na ngayon ang kapalaran na naghihintay sa akin. Aalagaan ako, babantayan, bibigyan ng karangyaan hanggang sa wala na akong silbi. Hanggang sa dumating ang date of exit.
Nang tingnan ko si Moses, hindi ko na nakita ang isang komplikadong lalaki o isang tagapagtanggol. Nakita ko ang isang prayas ng isang sinaunang cult at ako ang susunod na handog sa kanyang dambana. At nakakagulat, sa gitna ng horror na iyon, nakaramdam ako ng isang bagong bagay, kalinawan. Sa wakas, alam ko na ang mga patakaran. At ngayon, kailangan kong maghanap ng paraan para baguhin ito. Ang katotohanan na ibinunyag ni Moses ay hindi nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit binigyan niya ako ng sandata. Ang aking kaalaman tungkol sa kanilang ritual ay isang hindi nakikitang espada na ngayon ay mahigpit kong hawak. Hindi na ako naglalakad sa mga pasilyo ng mansyon ang may walang laman na tingin ng isang biktima. Naglalakad ako ng may pagbabantay ng isang mandirigma na nagpaplano ng battlefield. Ang pagbabago ay banayad ngunit totoo. Hindi na ako nakayuko kapag tinitingnan ako ni Jabari. Tinitingnan ko siya pabalik ng may tingin na malamig at puno ng kalkulasyon. Hindi ko na tinatanggap ang kabaitan ni Moses ng may kalituhan. Tinatanggap ko ito ng may kamalayan na iyon ay isang kahinaan na maaari kong gamitin. Ang kapaligiran sa mansyon ay naging sobrang tensyonado, tulad ng mabigat na hangin bago ang isang malaking bagyo. Ang katahimikan sa hapagkainan ay mas nakakabigat kaysa sa anumang sigaw. Si Jabari, na kadalasan ay maingay at puno ng tawa, ngayon ay mas tahimik. Ang kanyang matalim na mata ay gumagalaw ng balisa sa pagitan ko at ni Moses. Hindi siya isang bobong lalaki. Naramdaman niya ang pagbabago. Alam niya na mayroong bagong sikreto na kumakalat sa pagitan ko at ng kanyang kapatid at hindi niya ito gusto. Ang pagsabog ay nangyari isang gabi, ilang araw pagkatapos ng pag-amin ni Moses. Katatapos lang namin kumain ng hapunan sa isang nakakabingi na katahimikan. Nang tatayo na sana ako para bumalik sa silid ko, biglang ibinagsak ni Jabari ang kanyang kamay sa mesa, dahilan upang manginig ang mga plato. Sapat na, sigaw niya. Ang kanyang mata ay nakatingin ng matalim sa akin. Sawa na ako sa larong ito. Anong problema mo, babae? Kailan ka pa naglakas loob na tingnan ako ng ganyan? Tila may alam ka. Tumayo siya at naglakad paikot sa akin, parang isang leon na naghihintay sa kanyang biktima. Ano ang sinabi sa iyo ng mahinang kapatid ko? Bago pa ako makasagot, tumayo na rin si Moses. Ang kanyang paggalaw ay kalmado, pero may katigasan sa kanyang boses na hindi ko kailanman narinig nang magsalita siya kay Jabari. Hayaan mo siya, Jabari. Walang kinalaman ito sa kanya. Tumawa si Jabari. Ang tawa ay parang horse at puno ng galit. Itinuro niya ang kanyang daliri sa mukha ni Moses. Nakita ko kung paano mo siya tiningnan. Nakita ko kung paano ka nagsalita sa kanya. Nilason mo ang lalagyan na ito gamit ang iyong hangal na damdamin. Sinabi mo sa kanya, di ba? Ipinagkanulo mo ang ating vow, ipinagkanulo ang mga ninuno dahil lang sa babaeng ito. Ang pagtatalo ay sumabog, parang isang dam na gumuho. Lumipat sila sa kanilang native na wika, isang wika na puno ng popping sounds at malalim na tono. Hindi ko naintindihan ang mga salita, pero nabasa ko ang kwento mula sa apoy sa kanilang mata. Si Jabari ay gumalaw ng wildly. Ang kanyang mga kamay ay humihiwa sa hangin, ang kanyang boses ay puno ng galit at akusasyon. Siya ang tradisyonalista, ang tagapagbantay ng apoy ng ritual. Para sa kanya, ako ay isang function lang, isang kasangkapan para sa kanilang kaligtasan. Ang aking damdamin, ang aking kaalaman, lahat ay isang banta sa kaayusan na iningatan nila sa loob ng mga siglo. Nakita niya ang ginawa ni Moses bilang isang sagradong paglapastangan. Sa kabilang banda, mas tuwid na nakatayo si Moses, mas matibay. Ang kanyang argumento ay hindi sinamahan ng sigaw, pero bawat salita na lumabas sa kanyang labi ay tila may mabigat na bigat. Nakita ko ang pagod sa kanyang mata, ang internal struggle ng isang lalaki na nagsisimulang magtanong sa paniniwala na humubog sa kanyang buong buhay. Itinuro niya ako, tapos bumalik kay Jabari, tila sinasabi na iba ako, na ang mga lumang paraan ay hindi na pwedeng gamitin. Sa unang pagkakataon, nasaksihan ko ang pundasyon ng kanilang mundo na nabiyak, inalog ng aking presensya. Ang kanilang pagtatalo ay umabot sa peak ng marahas na hinawakan ni Jabari ang aking braso. Masyado na siyang maraming alam. Kailangan nating siguraduhin na hindi na siya makakapagsalita, banta niya. Ang kanyang mata ay kumislap ng ganid.
Doon, nakita ko ang pagkakataon ko. Ang aking takot ay naroon pa rin. Pero ngayon, sinamahan ito ng isang matalas na survival instinct. Hindi ako pumiglas. Tumingin ako ng diretsyo, nilampasan si Jabari, direkta sa mata ni Moses. Gamit ang boses na malinaw at sadyang malakas, bahagyang nanginginig, sinabi ko sa Ingalls, "You promised, Moses. You promised you wouldn't let him hurt me." Ang pangungusap na iyon ay ang spark sa ibabaw ng oil spill. Binago nito ang kanilang pagtatalo mula sa isang debate tungkol sa tradisyon patungo sa isang direct test ng dangal at lakas ni Moses. Ang mukha ni Jabari ay namula sa galit, pakiramdam niya ay nilampasan siya. Si Moses, na napilitan dahil sa sarili niyang pangako, ay humakbang pasulong at puwersahang inalis ang hawak ni Jabari sa aking braso. Sabi ko, "Huwag mong hawakan siya," bulong ni Moses. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Sa isang sandali, inakala kong mag-aaway sila. Ang hangin ay umalinggaw sa galit at pagtataksil. Gayunpaman, umatras sa wakas si Jabari. Tiningnan niya si Moses, tapos tiningnan niya ako ng may puri na galit. "Pinili mo ang landas mo, kapatid. At ikaw," sabi niya sa akin, "pagsisisihan mo ito." Tumalikod siya at umalis. Ang kanyang mga yabag ay mabigat habang umaakyat sa hagdan. Dumating na ang bagyo. Nakatayo ako sa gitna ng silid, sa pagitan ng dalawang lalaki na ngayon ay naging magkaaway. Ang kanilang nakakatakot na alyansa ay nasira at ako ang dahilan. Ang biyak ngayon ay naging isang malawak na jurang. Ito ay isang napakadelikadong sitwasyon. Pero sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng lakas. Hindi na ako basta biktima na naghihintay ng kapalaran. Ako ay isang player sa larong ito at nanalo lang ako sa unang round ko. Pagkatapos ng bagyo ng kanilang pagtatalo, ang mansyon na ito ay naging isang Cold War battlefield. Hindi na ako kinakausap ni Jabari, pati na si Moses. Gumagalaw siya sa loob ng bahay na parang isang multo na puno ng galit. Ang kanyang tingin na puno ng galit ay sumusunod sa akin saan man ako pumunta. Siya ay isang time bomb at nararamdaman ko na lalong bumibilis ang tick nito. Si Moses, sa kabilang banda, ay naging awkward na tagapagbantay ng aking bilangguan. Laging siya ay malapit sa akin. Ang kanyang presensya ay isang kalasag na naramdaman kong kasing higpit ng banta ni Jabari. Ang gabi ang pinakamasama. Ang ritual ngayon ay naging awkward at puno ng sapilitan. Ang pagkakaisa sa pagitan nila ay nawala, napalitan ng isang tensyon na sobrang lapot kaya halos hindi ako makahinga. Alam kong hindi magtatagal ang kondisyong ito. Mayroong sasabog. Ang climax ay dumating isang gabi na maulan. Malakas ang ulan sa labas at ang tunog ng kulog ay tila ang soundtrack para sa aming huling drama. Si Moses ay tinawag para tumanggap ng isang urgent business call sa kanyang study room. Iniwan akong mag-isa sa sala kasama si Jabari sa loob ng ilang minuto. Iyon lang ang oras na kailangan niya. "Tapos na ang oras mo, maliit na witch," bulong niya, gumalaw patungo sa akin ng may nakakatakot na bilis. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagbabanta. Ang kanyang mata ay nagliliyab sa kumpiyansa ng isang fanatic. "Maaaring nabulag ka ni Moses, pero ako, hindi. Ililigtas ko ang ating angkan." Matatapos ang ritual na ito ngayong gabi, mayroon man o walang pahintulot niya. Hinawakan niya ang aking braso. Ang kanyang lakas ay marahas at hindi matututulan. Sinimulan niya akong kalagkarin sa pasilyo, hindi patungo sa silid tulugan, kundi patungo sa West Wing, patungo sa sinumpaang silid na iyon. Ang takot na pur at primal ay kumalat sa aking katawan. Pero sa ilalim nito may iba pa, galit. Hindi na ako ang dalaga sa baryo na magpapasa. Nakita ko na ang aklat na iyon. Alam ko ang mga pangalan ng aking mga nauna. Hindi ako magtatapos bilang isa pang pangalan na may date of exit sa tabi nito. "Bitawan mo ako," sigaw ko, pumiglas ng buong lakas. Hindi na ako nagmamakaawa. Nag-uutos na ako. Inakala mo na isa ako sa kanila, isa sa mga dol na puno ng takot na isinakripisyo mo. Ako si Maria at hindi ako magiging handog mo. Ang aking hindi inaasahang paglaban ay nagpabigla sa kanya sandali. Tiyak na sa sandaling iyon, lumabas si Moses sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay namutla sa galit nang makita niya ang tanawin sa harap niya. "Jabari,
Hayaan mo siya. Tumawa lang ng baliw si Jabari. Huli na, kapatid. Siya ay lason. Kailangan siyang linisin. Nang makita ko si Moses doon, alam ko na ito na ang oras. Hindi na ako pwedeng magtago sa likod niya. Kailangan ko siyang pilitin na pumili. Nang muli akong kalagkarin ni Jabari, itinindig ko ang aking mga paa, tumingin ng diretsyo sa mata ni Moses, iniiwasan ang lalaking humahawak sa akin. Ito ang pagpipilian mo, Moses, sigaw ko, ang aking boses ay umalingaw sa pasilyo. Tingnan mo siya, tingnan mo ang kapatid mo. Hindi na siya isang warrior. Siya ay isang alipin ng isang tradisyon na uhaw sa dugo. Ito ba ang buhay na gusto mo? Habang buhay na manghuli ng mga young girls para sipsipin ang kanilang buhay hanggang sa matuyo na maging halimaw na nagtatago sa likod ng maskara ng kabaitan. Huminto ako sandali, hinayaan ang aking mga salita na lumabas. Si Moses ay tila nag-alinlangan. May iba pang paraan, patuloy ko. Ang boses ko ngayon ay mas mahina, ngunit mas nakakatama. Isang hinaharap na walang death book na iyon, walang altar ng sakripisyo. Itigil ang ritual na ito. Itigil ng forever. Maaari tayong magsimula ng bagong buhay. Pero kailangan mong pumili dito at ngayon. Piliin mo siya at ang sumpa ng iyong mga ninuno, o piliin mo ako at isang pagkakataon na maging isang ganap na tao. Ang aking ultimatum ay nakabitin sa hangin, nag-aapoy sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan. Itinulak ako ni Jabari at inatake ang sarili niyang kapatid. Hindi mo siya iiwanan, sigaw niya. Nagpambuno sila, dalawang sinaunang lakas na sa wakas ay nagbanggaan. Sa gitna ng kaguluhan, nahuli ng aking mata ang paggalaw ng isang katulong na nakatayo ng takot sa dulo ng pasilyo. May hawak na silver tray na may 2 tasa na kahoy na naglalaman ng kanilang inumin sa gabi, handa ng ihain. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses, tumakbo ako patungo sa kanya. Kinuha ko ang tray mula sa nanginginig niyang kamay. Gamit ang buong lakas ko, inihagis ko ito sa marble na sahig. Klang! Ang mga tasa na kahoy ay nasira. Ang itim na makapal na likido ay kumalat sa lahat ng dako, mukhang dugo sa maputlang sahig. Ang tunog ng pagkasira ay nagpatigil sa kanilang pag-aaway. Silang dalawa ay lumingon, nakatingin ng matamlay sa mga tira-tira ng kanilang nasirang ritual. Iyon ang peak act ng aking paghihimagsik. Hindi lang ako tumanggi na maging biktima. Sinira ko ang kanilang sandata. Umuwal si Jabari sa frustration at pagkatalo. Si Moses ay humihingal, nakatingin sa akin. Sa kanyang mata, wala na akong nakitang pag-aalinlangan. Nakita ko ang isang desisyon na ginawa, dulot ng aking ginawa. Ang labanan sa pagitan nila ay maaaring nagtapos sa draw, pero ang gyerang ito ay nanalo. Tumayo ako ng tuwid sa gitna ng pagkawasak. Hindi na bilang si Maria ang dalaga sa baryo. Hindi na bilang si Maria ang bihag. Ako si Maria ang ritual breaker. At ang aking kapalaran, sa unang pagkakataon, ay nasa sarili kong kamay. Ang katahimikan na sumunod sa tunog ng pagbasag ng mga tasa na kahoy ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sa malamig na marble na sahig, sa pagitan ng mga piraso ng kanilang sinaunang ritual, isang bagong kaayusan ng mundo ang isinilang. Tiningnan ni Jabari ang mga tira-tira ng herbal drink nang may walang laman na tingi ng isang hari na ang kaharian ay gumuho sa harap ng kanyang mata. Si Moses ay humihingal, nakatingin sa akin, at sa kanyang mata nakita ko ang katapusan ng isang mahabang pag-aaway. Nang gabing iyon, wala ng ritual. Sa unang pagkakataon, pumasok ako sa dambuhalang silid-tulugan ng walang takot. Tanging matinding pagod lang. At sa unang pagkakataon, ang kama na iyon ay hindi naramdaman na parang dambana ng sakripisyo, kundi isang lugar lang para magpahinga. Pagkatapos ng 2 araw, umalis si Jabari. Walang matinding pagtatalo o dramatic na pamamaalam. Nag-impake siya ng isang bag sa isang petrified na katahimikan. Nakita ko siya sa huling pagkakataon nang nakatayo siya sa gilid ng pinto, nakatingin kay Moses. Nag-usap sila ng maikli sa kanilang wika. Ang tono ay hindi na galit, kundi matinding kapaitan. Bago sumakay sa kotse, lumingon si Jabari at binigyan ako ng isang huling tingin. Ang tingin na iyon ay puno ng galit, pero mayroon ding sinag ng kalituhan.
Tila hindi pa rin niya maintindihan kung paano sinira ng isang lalagyan na tulad ko ang isang tradisyon na tumagal sa loob ng mga siglo. Nang mawala ang kanyang kotse, naramdaman ko na isang era ang natapos. Ang bagyo ay sa wakas lumipas na. Ang buhay sa mansyon pagkatapos ng pag-alis ni Jabari ay naging tahimik. Ngunit nakakagulat, ang relasyon ko kay Moses ay hindi isang tipikal na relasyon ng mag-asawa. Walang romansa, walang passion. Kami ay mas tulad ng dalawang war veterans na nakaligtas sa parehong labanan, nakatali sa trauma at isang hindi masabi na sikreto. Nang walang ritual na iyon, nakita ko ang totoong pagbabago sa kanya. Ang walang limitasyong enerhiya na dating nanggagaling sa kanya ay dahan-dahang nawala. Ang mga bagong linya ay lumabas sa paligid ng kanyang mata. Ang kanyang buhok sa gilid ng ulo ay tila mas marami ng puting buhok. Gumagalaw siya ng bahagyang mas mabagal. Paminsan-minsan, nakikita ko siyang minamasahe ang kanyang likod pagkatapos umupo ng matagal. Nagiging mortal na siya. Isang hapon, habang nakaupo kami sa teresa, nakatingin sa dagat, naglakas loob akong magtanong. Nagsisisi ka ba? Lumingon siya sa akin. Isang manipis at pagod na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Araw-araw, nararamdaman ko na nawawala ang aking lakas. Tumatanda ako tulad ng isang ordinaryong tao, sabi niya ng mahina. Pero bawat umaga, gumigising ako nang hindi iniisip ang susunod na sakripisyo. Sa unang pagkakataon sa aking napakahabang buhay, ang kaluluwa ko ay payapa. Kaya hindi, Maria. Hindi ako nagsisisi. Ang kanyang mga salita ay nagpalaya sa akin mula sa huling bakas ng guilt na maaaring mayroon pa ako. Ang pagpipilian na ginawa ko ay hindi lang nagligtas sa akin, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan, ngunit tiyak, kinuha ko ang kontrol sa aking bagong mundo. Ang mansyon na ito ay hindi na ang aking gintong haula. Ito ay naging aking kaharian. Ang mga katulong na dating tumitingin sa akin ng may awa, ngayon ay tumitingin sa akin ng may paggalang, maging paghanga. Natutunan kong pamahalaan ang household finance, pinag-aralan ang negosyo ni Moses mula sa malayo at sinigurado na ang lahat ay umaandar ayon sa gusto ko. Tinupad ko ang aking unang pangako. Nagpadala ako ng pera na higit pa sa sapat sa aming baryo. Pinondohan ko ang total renovation ng bahay ng mga magulang ko, pinag-aral ang aking mga kapatid hanggang sa pinakamataas na antas, at sinigurado na hindi na nila mararamdaman pa ang kahirapan. Ginawa ko ito hindi bilang isang sakripisyo, kundi bilang isang deklarasyon ng tagumpay mula sa aking posisyon bilang isang reyna, hindi isang bihag. Minsan, naglalakad pa rin ako sa West Wing at humihinto sa harap ng dark wood na pinto. Ang silid sa likod nito ay nilinis sa aking utos. Ang dambana at lahat ng ritual items ay sinunog na. Pero hindi ko kailanman mabubura ang imahe ng 6 na babae na ang mga larawan ay dating nakasabit doon. Sila ay bahagi ng aking kwento. Ang mga nauna sa akin na ang kapalaran ay nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. May utang ako sa kanila. Ngayong gabi, nakatayo ako ng mag-isa sa balkonahe ng aking silid, ang parehong lugar kung saan ako dating nakatingin sa dagat ng puno ng takot. Ang hangin sa gabi ay malamig sa aking mukha, nagdadala ng amoy ng asin at kalayaan. Dumaan ako sa impyerno. Ako ay nasugatan at isang bahagi ng aking dating sarili ay namatay na ng forever sa lugar na ito. Hinding-hindi na ako magiging ang naive na dalaga sa baryo. Ang mga pilat ay laging naroon. Ngunit nang tingnan ko ang madilim na horizon kung saan nagtatagpo ang dagat at langit, hindi ko na nakita ang hangganan ng aking bilangguan. Nakita ko ang isang simula, isang bagong, walang hangganang horizon na maaari kong kulayan ng anumang kulay na gusto ko. Binili ko ang mansyon na ito hindi sa pera, kundi sa tapang at luha. At sa proseso, hindi lang ako nagkaroon ng karangyaan. Nabawi ko ang aking buhay sa sarili kong kondisyon at patakaran. Ako si Maria. Hindi isang biktima. Hindi isang handog. Ako ay isang survivor. At ang aking tunay na paglalakbay ay magsisimula pa lang.